Yo, what's up mga pops? From Moto here. Isang magandang araw sa atin mga pops, mga moms. Medyo matagal-tagal din tayong di nakapag-vlog, di nakapag-upload ng video natin mga pops. Sa kadahilan ng yung action cam kasi natin na ginagamit wala kasi external mic. So alam naman natin kapag wala external mic, lalo na kapag ganito tumatakbo yung motor, nagkakaroon ng wind noise. So hindi maganda yung audio, kung kaya napagpasyan ko lang muna na itigil yung pagmamotovlog kasi wala pa naman tayong budget na pambili sa GoPro Hero. So napagpasyan ko na i-stop lang muna. Pero ngayon mga pops, malaking pasasalamat ko kay Pops Sierra Tacloban nang dahil sa kanya nagkaroon tayo ng action cam na merong external mic kasi tamang-tama yung action cam niya binibenta niya kasi. So ayun, ako ang nakabili kaya may pagpapatuloy na natin yung pagmamotovlog natin mga pops. Kaya malaking pasasalamat ko kay Pops Sierra Tacloban. Shoutout sa iyo Pops, kasi ako yung nakabili ng action cam niya sa murang halaga na afford ko. So maraming salamat Pops, shoutout sa iyo. So yun na mga Pops. So bali ang i-vlog natin ngayong araw is tuturuan ko kayo kung paano mag-drive ng semi-automatic na motor. Pwede na! Katulad ng XRM 125Fi. So yun, pero bago ko ituro sa inyo tsaka i-demo is pag-usapan lang muna natin or tatalakayin natin yung mga karaniwan na transmission ng mga motorsiklo dito sa atin, dito sa Pilipinas. So sa pagkakaalam ko mga pops, nasa tatlong transmission yung alam ko. Yung una is automatic, pangalawa yung manual or fully manual transmission, yung pangatlo naman is yung semi-automatic na transmission. So yung mga automatic na transmission mga pops, yun yung mga scooter. So yung example niyan is katulad ng mga Honda Beat, Yamaha Aerox, Yamaha Inmax, at saka ano pa ba, Honda EDV 150. Yun, yung may mga panggilid mga pops, kasi yung transmission nila is CVT. So ano bang meaning ng CVT? What? Si-search ko lang ng mamaya. Gago! Hindi ako nagkakamali. Parang search ko lang ng mamaya. So yung pangalawa naman mga pops is yung fully manual or yung manual transmission. So yung mga manual transmission mga pops is yun yung mga motor na mayroong clutch lever. Makikita nyo dito sa kaliwang bahagi dito. Makikita nyo. Meron siyang clutch lever dyan. So yung cable niyan is nakakonektado papunta dun sa makina. Tsaka meron din niyang shifter mga pops. May shifter. Kaya siyang manual is manual mong i-shift yung gear doon sa gearbox. So yung mga motor na yan katulad ng Raider 150, Suzuki Gixxer 150, ano pa ba, mga Yamaha Sniper 150. So yun yung mga manual transmission. Yung pangatlo naman pops is yung semi-automatic na transmission. So katulad nitong XRM 125Fi, Honda RS 125, then yung mga malibet dyan pops na mga semi-automatic is yung mga underbone na 125cc. So yun yung mga kadalasan na mga semi-automatic. So ibig sabihin pops, yung mga semi-automatic is dito sa band ng kaliwa, dito sa band ng kaliwa ng manubila is wala siyang clutch lever. Wala siyang clutch lever, pero meron siyang shifter. Kumbaga pops is yung transmission, yung clutch system niyan mga pops is dalawang klase. I mean dalawa sila sa loob ng makina. Merong primary clutch tsaka secondary clutch. Yung primary clutch is katulad yung function nun sa automatic na motor. At saka yung sa secondary clutch naman is katulad ng sa manual. Kaya tinawag siya na semi-automatic. Yung
iba naman is tinatawag rin na semi-manual. Bali, parehas lang yung mga pops, yung semi-automatic tsaka semi-manual. So, yun yung mga motor mga pops na ano sa semi-automatic. So, yun yung pinaka-clutch system niya. So, yun. So, yun mga pops, so bali, maghahanap lang muna tayo ng lugar na pwede kong i-demo. Kasi, syempre, ano mo po muna kung paano ba i-drive itong semi-automatic. Kumbaga, i-explain ko sa inyo kung paano. So, base na lang din yun sa mga nalalaman ko. So, itong video nga pala mga guys, mga pops. Para lang to sa mga beginner, sa mga nag-aaral pa lang, sa mga gustong matuto. Pero kung talagang ano ka na, yung professional ka na talaga, yung magaling ka na, diba, parang ito para sa yung pops. Pero pwede mo nyo naman pa rin panoorin. Tsaka ano. So kung mapapansin nyo mga pops is medyo napupulol pa po sa pagsasalita. So kung mapapansin nyo is pasensyahan nyo na mga pops kasi bago pa lang ako sa pagmamotovlog. Hindi pa kasi ako ganoon kasanay sa pagsasalita eh. Lalo na sa pagtatagalog. Kasi ano kasi yung nayali ko kasi sa waray mga pops. Sa mga kawaray dyan. Shoutout sa inyo. Kaya pagpasensyahan nyo ng mga pops, hindi pa ako ganoon ka-professional sa pag-vlog. Kasi kung makikita nyo ngayon, nagsisimula pa lang ako. So kung mapapansin nyo rin, yung subscriber ko is kukunti pa lang. Kaya sa mga makakapanood dito mga pops, is baka naman pwede akong makahingi ng isang subscribe sa inyo para naman at least is ma-out ko yung 1,000 subscribers tsaka yung 4,000 watch hours. So yun mga pops, sana supportahan nyo ko. So hanap lang tayo ng lugar. A few moments later. So ito na mga pops, so bali itong XR125 natin is semi-automatic yung transmission niya. So yung gear niya mga pops is nasa hanggang 4 lang kasi malimit naman talaga sa mga 125cc na mga underbone is hanggang 4th gear lang. So primera, segunda, tercera, kwarta. So yun yung mga gear ng mga malimit na mga gear ng mga semi-automatic na 125cc. So ngayon pops, kung mag-upshift tayo, ang gagawin lang natin is apakan natin itong unang bahagi ng shifter. So ito yung shifter mga pops. So ito yung shifter niya. So bali kung apakan mo ito ng isa, yun, pupunta siya ng primera. Kapag ginapakan mo ulit, pupunta siya ng segunda hanggang sa mabot mo yung 4th gear. So kung magbabawas ka naman mga pops, ang apakan mo lang is itong sa likurang bahagi ng shifter nito ito. Bali ito, kung nasa 4th gear ka, apakan mo, babalik siya ng 3rd gear hanggang makapunta ka sa 1st gear at sa neutral. So yung gear naman nito mga pops ng XR125 is rotary. So ibig sabihin ng rotary mga pops, kapag nasa, halimbawa nasa 4th gear ka, so kapag inapakan mo pa siya ng isa or magdagdag ka or mag-upshift, is babalik siya ng neutral. Katulad din siya dito kapag nasa primera, kapag apakan mo naman tong downshift niya, yung pagbawas is pupunta siya ng 4th gear. Pero para sa akin pops is hindi ko recommend na mula neutral is balik kayo ng 4th gear. Kasi hindi naman talaga yun ang design ng motor na tatakbo yung motor sa magsisimula sa 4th gear. Magsisimula naman talaga yun sa 1st gear. Para sa akin lang, isang advantage lang ng rotary na gear is halimbawa nasa 4th gear ka tapos nakapag full stop ka na. So kapag nakapag full stop ka na, imbis na hapak ka pa ng 4 na beses dito sa downshift, is isang apak na lang dito para mapunta ka sa neutral. Kasi kapag inapakan mo kasi mula neutral, pabalik ng 4th gear, parang lalagotok yung transmission sa loob, yung makina. So parang hindi maganda sa makina pa, sa opinion ko lang mga pops. So para sa akin is nonsense kung mula neutral is babalik ka ng 4th gear na naapakan tong sa hulihan. So hindi siya maganda. So dapat dito ka talaga sisimula sa unahan dito sa pag-upshift, sa pagdagdag. So yun nga pala
Pops, yung rotary nito is applicable lang siya kapag stationary yung motor. Pero kapag nakatakbo yung motor is hindi siya gagana, hindi halimbawa wala sa fourth gear ka tapos apakan mo ito ng isang beses kasi sabihin natin is nalito ka or nakalimutan mo na nasa fourth gear ka na pala. So hindi siya babalik ng neutral. So applicable lang yun Pops kapag station yung motor mo or naka steady lang siya, naka stop, naka full stop. So yun mga Pops. So yung pag ano naman ito mga Pops, kapag magdadrive ka na, syempre una muna is i-switchan mo muna yung motor, susiyan mo muna. Hindi kung makikita nyo mga Pops is malabo. Yan. Nakikita nyo sumilo itong in. So kapag umilo itong in, hindi makita no? Yan. So kapag umilaw yung in na yan, ibig sabihin nasa neutral yan. So kahit anong pihit nyo sa accelerator sa throttle is magre-revolution lang siya. Hindi siya tatakbo kasi naka-disengage yung transmission niya doon sa crankshaft ng piston. So neutral lang siya mga Pops. Pag tatakbo ka na Pops is apakan mo lang tong shift dito isa para mapunta sa first gear. Then ganoon na din. So yung pinaka pattern ko nga pala Pops sa pag shift is ganito, mula neutral syempre mag first gear ka. So yung pag tumatakbo na yung first gear mga Pops, mula 15 kilometers to 20 kilometers doon ako mag-upshift. So doon ko apakan to para magdagdag para mapunta siya ng second gear. Katapos kapag nasa second gear na tayo Pops, mula kapag nabot na natin yung RPM na or di kayong yung bilis na 40 kilometers to 45 kilometers per hour is mag-upshift na tayo. So nasa third gear na. Pagkatapos ng 60 to 65 kph, doon naman ako mag-fourth gear para swabe lang yung takbo ng motor. Yung ginagamit ko na yun Pops na pattern is yung swabe lang na takbo, hindi siya yung pang racing talaga. Kasi kapag pang racing yung ginagamit mo na pag shift is kailangan inaabot mo talaga yung pinaka high RPM ng bawat gears para may velo. Pero yung sa akin is yung takbong pogi lang mga Pops, hindi siya yung sinasabi na pang mabilisan talaga, yung pang racing talaga. So yung mga Pops, bali i-demo ko na ngayon. Nga pala mga Pops, tips ko rin sa pag upshift nyo mga Pops is ang gagawin nyo lang para swabe yung pagpasok ng first gear to second gear is sabay lang Pops, sabay lang sa pag release ng throttle tsaka sa pag-apak ng shift. Halimbawa ito yung shifter, din ito yung throttle. Kapag nasa high RPM ka ba, inarangkada mo. Kapag mag-second gear ka na, dapat sabay. Huwag mo unahin, ibitaw muna yung throttle bago ka mag-second gear. Dapat sabay para smooth yung pasok ng gear. So ito na Pops. So ito na Pops, so bali ituturo ko na sa inyo mga Pops. So unang mo Pops, kapag drive mo na yung semi-automatic na motor, syempre sususihan mo muna yung susi para ma-on. So yun, kapag ma-on na siya mga Pops is pandaran na natin. Pwede sa pamamagitan ng push start or sa kick start kasi dalawa kasi yung starter ng XRM 125 Fi. So sa atin ang gagamitin natin is yung push start. So ito. So yan mga Pops, so umilaw na yung in, ibig sabihin yan neutral. So kapag napakan natin tong first gear, nag-upshift tayo, is pupunta siya ng first gear. So ilaw tong number 1. So yun Pops, bali dahan-dahan lang sa pagpihit ng throttle. Pero mga Pops, kung sakaling nagpa-practice ka pa lang or di mo pa kabisado ng motor, nag-aaral ka pa lang talaga kasi beginner ka pa lang, ang gagawin mo lang Pops is yung katawan mo or yung halimbawa ito yung normal riding position natin, dapat yung katawan mo yung weight ng body mas dapat nasa pupuntang unahan.
So yun yung pinaka-tips ko mga Pops, kasi kung sakasakaling ma maarangkada mo yung throttle is hindi ka mahihila kagad ng motor, kasi yun kasi nagiging cause ng pagkakasimplang. Nahihila kasi nila yung throttle. Ang nangyayari is yung katawan nila is na parang inihila na sila ng motor. So ang nangyayari is syempre yung kamay mo is nakahawak sa throttle. So ang nangyayari doon is napipiga mo lalo yung throttle, kung kaya na hindi mo na nakokontrol yung motor. Tsaka pangalawang tips mga Pops is kapag sakaling mabira mo or mapiga mo ng masyado yung throttle is, ang gawin mo lang is bitawan mo lang siya. Bitawan mo lang yung throttle. Kasi kapag nasa high RPM na yan, katulad ng na piga mo siya, mangyayari is mag-engine brake yan. So makakatulong yun na mag-slow down yung motor. So kung sakaling masimplang ka, at least hindi siya ganun kagrabe, unlike sa nakapiga talaga yung motor. Yun mga Pops. So yun yung tips ko. So ito mga Pops, so bali nasa premiera tayo, dahan-dahan lang. So kapag na-reach na natin yung 15 or 20, upshift na tayo mga Pops. Bali mga Pops is mararamdaman mo naman yan kapag kailangan mo nang i-upshift, kasi parang lumalakas yung boses ng makina, tsaka parang nahihirapan na siya. So kapag ganoon na yung naranasan ng motor mo is kailangan mo na siyang i-upshift. Pero kung magbabase ka sa speedometer, yun nga yung sabi ko kanina, kapag halimbawa kayo nasa second gear, so kapag inabot na to ng 40 kph, doon ako magti-third shift. Yun so napansin nyo mga Pops, so parang kumalma yung boses ng motor kasi nakapag-upshift ka. So kapag nasa high RPM ka ng mga Pops, kailangan mo siyang i-upshift. Yun. So bali ganun lang siya mga Pops. Katulad nito, nag-slow down tayo. Siyempre yung takbo halos nasa 0 kph na or mga 5. So ang pag trinotol ko to kana nasa third gear, so parang nahihirapan niya mo yung motor. So ang gagawin natin is magla-downshift tayo. Yun, para hindi na siya mahirapan yung motor natin. Yun, para meron siyang hatak. So bali ganito lang yung isipin niyo mga Pops. Kapag kailangan ng upshift, ibig sabihin ang kailangan ng motor is speed. Pero kapag magda-downshift ka, kailangan na ng motor ng hatak. Ibig sabihin mga Pops, kailangan mong mag-downshift kasi nahihirapan na yung motor mo. Kasi kapag nasa high gear, nasa mataas ka na gear, pero yung speed mo is mabagal, so wala na yung hatak yung motor. So kailangan mong mag-downshift para magkaroon siya ng hatak. So dito, nasa primera tayo. Yun, segunda. So kailangan natin na magdagdag. So yun. So bali ganito, nasa 40 kph na. Yung mahingi na masyado yung motor, narinig niyo mga Pops. So kailangan na siyang mag-upshift. Yun. Para kumalma yung motor na, yung tunog ng motor, para sabi lang siya. Yun. Kapag ano naman Pops, pag sa third gear tayo, nasa 60 kph, upshift naman tayo mga Pops. So ganun lang siya mga Pops. Pero sa pagda-downshift naman Pops, yung pinakano ko dyan is medyo sa mga beginners, medyo mahirap yung parte na to sa pagda-downshift. Kasi katulad nito mga Pops, halimbawa Pops, ito Pops, so nakita nyo, sa fourth gear ako. So apakan ko lang isang beses yung upshift nito, yung pagdagdag, babalik siya ng neutral. So sa usapang downshift naman Pops, yung pagda-downshift ka naman is nasa, halimbawa, yung kph or yung takbo ko is nasa 40 kph na lang, tsaka yung gear ko is nasa 4th gear. Ang ginagawa ko dyan is nagda-downshift na ako dyan. Pero dapat meron tayong gagawin dyan. Dapat marunong kang mag-rev match. Kasi kapag hindi ka marunong mag-rev match mga Pops, tapos mag-downshift ka sa ganyang speed, halimbawa nasa 4th gear tapos nasa 40 kph, ida-downshift mo siya papuntang 3rd gear. Ang mangyayari dyan Pops is kakadyot yung motor mo. Kakadyot siya. So dapat marunong kang mag-rev match.
Pero mga Pops, kung sakaling hindi ka pa marunong mag-rev match, ang gagawin mo na lang dyan, yung ginagawa ko dati, kasi di pa ako marunong yun, tsaka di rin ako komportable na kumakadjut yung motor. Kapag nasa 4th gear ako, ginagawa ko na lang is, nagmiminar ako, pinapabot ko siya ng 20 kph bago ako mag-downshift. Yun ang ginagawa ko mga Pops. Pero nung natutunan ko na yung pag-rev match, sa 40 kph pa lang is nagda-downshift na ako, pero sinasabayan ko siya ng rev match. Actually mga Pops, is meron akong video dyan, meron akong video tutorial sa pagda-downshift. Pali, ilalagay ko na lang sa link para mapanood nyo. Pero yung sasabihin ko lang dito yung pinaka-key ng pag-rev match na downshift na may kasamang rev match. Ang technique lang nun is sabay lang. Halimbawa ito yung shifter, tapos ito yung throttle. Dapat sabay sa pagbawas para hindi siya kakadjut. Sabay lang. So ganoon din kapag nasa 3rd gear ka na, halimbawa 3rd gear ka tapos yung speed mo is nasa 25 kph na lang. Actually pwede rin naman kahit nasa 30 kph, pwede ka nang mag-downshift dyan. Pero kasamahan mo lang nag-rev match. So yun lang mga Pops. So sa pagre-rev match naman Pops, pag downshift na may rev match is, ititimpla mo lang yung RPM ng motor mo kung gaano kabilis yung motor mo sa yung bilis ng takbo ng motor mo is timplahin mo lang sa pagbomba para hindi siya parang magsisynchronize talaga yung mga transmission gear sa loob. Yun. Kaya ito mga Pops. So yan. Basta ang ano mo na lang Pops, kung hindi ka magbibig sa kph, ang gawin mo na lang is yung tunog ng makina. Halimbawa yung tunog ng makina is medyo nahihirapan na. Kumbaga Pops is mararamdaman mo naman yan eh. Kumbaga is kapag sumakay ka na ng motor mo, dapat isa na lang kayo. Kung ano nang nararamdaman mo at saka yung nararamdaman ng motor mo, dapat isa lang kayo. What? Bro, what are you talking about, man? Para madali mong mabasa kung ano ba yung kailangan ng motor mo. Tsaka tips ko rin sa inyo mga Pops, kapag mag-practice kayo magmotor is siguraduhin nyo na doon kayo magpa-practice sa open field o di kaya naman kung sa kalsada, siguraduhin na hindi siya gaano masyadong busy para hindi tayo makadisgrasya na ang iba. So yan Pops. So ito kapag malakas na yung boses niya, nahihirapan na. Ito, upshift tayo mga Pops. Ayun. Para kumalma yung boses ng motor, yung para hindi siya mahirapan. Kasi yung gear na pinasok natin is naangkop dun sa bilis niya. So yun mga Pops, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood mga Pops. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe sa mga Pops para updated kayo sa susunod ko pang mga upload ng mga videos, mga tutorial video. Tsaka bago ko tapos yung video nito, shoutout nga pala sa mga Food Panda Riders ng Tacloban at sa lahat ng Food Panda Riders sa buong Pilipinas. Buhay tayong lahat mga Pops. Ride safe!